First lady kasi siya. I mean, it's okay. In a party, nagkita kayo. Halimbawa, ng ambassador ng China, nagkita kayo. Tapos, siya ng first lady siya. So, I think the ambassador of China, the new ambassador of China to the Philippines, parang diplomat yan. Siyempre, makipag-usap, chika-chika, and all that. Whatever it is, that pinag-usapan nila. Pero, sa akin, I don't know. Kasi sa akin, she's the first lady. Hindi naman siya elected official. Hindi naman siya ang presidente. Unless totoo ang chismis na siya talaga ang gumagalaw bilang presidente. Kasi marami nagchichismis na ganun nga. I know about it in terms of impact. Because for me, I would rather see the president himself talking to the ambassador and resolving this crisis, diplomatic crisis, and making it, ang kausap ng ambassador. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Hindi naman presidente si Lisa eh. 'Di ba? Pero sa akin, it's polite for an ambassador and a diplomat to talk to the first lady kung nagkita sila sa isang event, I think. But impact, I don't know really. I don't really see, well, as far as legal, as official, being official is concerned. Pero pero siguro very strategic itong mga taga-Chinese embassy, especially the new ambassador, kasi siguro dun sa event kinausap niya si Lisa kasi nga may mga lumalabas na mga chika-chika. I don't know how true it is, but many of the people na nakakausap ko in this is medyo reliable naman. Si Lisa ang siya ang power behind the president, something to that effect, or she has huge influence in how the government is being, run. Na kapag mga ganitong usapin na very complex, very sensitive, limuot masyado, hindi ganun kadali, ang kailangan gawin is ang the best way forward para maprotektahan natin ang claim at ang interest natin at ang ating relasyon with the claimant states like China, Vietnam, Brunei, Malaysia is to go for diplomacy. Yun yung tinatawag mong diplomacy, and that means that means negotiation. Now, kung hindi ka makikipag-ganon, ang resulta niyan, isa lang the other way of resolving it, kung yan ang is, you go to conflict and you go to war, which, my God, the Philippines will not be able to do it, and we will not be at par with China when you talk about military, because our military is not as strong as China. My God, China is number 1 already, I think, in the military capability, even against the United States. So, hindi natin kaya yon. Kaya nga, mga tulad ko, mga tulad ng iba, tulad ni na SAS, tulad ni na ang dami pa dyan na ating mga kababayan, tulad ni na Sir Bobby Tiglao, we're advocating for diplomacy kasi that is the path that is actually good for us as a country na we can articulate our claim against China and the rest of Southeast Asian claimant states na hindi natin kailangan mag-away. Kasi ang nagpapagulo lang talaga is yung misinformation and disinformation na kinakalat ng ating mga politiko na gusto lang nila ng applause pero sinisira nila first and foremost ang bilateral relation natin with China. On the other hand, these are misconception and disinformation. Hindi siya empowering as far as the Philippines is concerned at hindi rin siya empowering when you talk about educating the public about the issue na mahirap nang maintindihan kasi masyadong komplikado tapos mayroon ka pang disinformation nang gagaling sa ating mga politiko. So this makes things difficult for the Philippines, especially when you talk about regional standing, international standing, kasi nagiging katawa-tawa tayo. Kasi imagine mo, Admar, tayo mismo ang nagsabi na no, we are not actually asking for ruling on the sovereignty dun sa ating submission sa tribunal. Ang sinasabi lang natin, what we're asking is maritime entitlements and the body of water. So, ang tribunal din, sinabi na hindi ko kayang i-adjudicate yung sovereignty issue. Malinaw yun. At saka, if you really look at the arbitral ruling, in particular with China's claim, ito yung sinabi niya, just to make it sure na tama ang pagkakabasa ko. Ito sabi dito, in particular, the tribunal emphasizes that nothing in this award, which is the arbitral award, 2016, should be understood to comment in any way on China's historic claim to the island of the South China Sea. Nor does the tribunal decision that a claim of historic rights to living and non-living resources is not compatible with the convention limit
China's ability to claim maritime zone in accordance with the convention on the basis of such island. Take note, one more important thing that we need to take note dun sa tribunal's decision. Ang ginagamit dito, hindi nga West Philippine Sea. Very obvious, it's being used South China Sea. Precisely, there is no such thing as West Philippine Sea as far as the international community is concerned and as far as the tribunal is concerned and even the arbitral ruling. However, with the West Philippine Sea, sa domestic level nga, ang sinasabi ko to be very objective about this, may executive order ka na nilabas before si Pinoy at saka mayroon ka mga batas na nilabas at Pinas ng Congress na kung saan supporting the word or the term WPS. So kung ang pag-uusapan mo is domestic, I think within the domestic level, within our own territory, okay yung WPS, you can use it. And people understand. But if you go out of our own territory, I don't think other people recognize it. Really. So that is the issue na dapat kapag ang ating mga politiko nag-i-explain, inaayos nila. Kasi lalo lang gumugulo yung utak ng mga Pilipino and they are using it to push some kind of nationalistic sentiment against China when in fact, hindi naman kailangan dapat maging ganon. Imagine mo, mayroon pang book na nilabas on WPS na ito daw ganyan, hindi nga maintindihan ng mga politiko at kahit siguro ng DFA kung ano talaga yung WPS na term na yan eh. So ngayon, may mga book kan nilabas. Why? What is the purpose of that? To hate the Chinese? My God, that is not how education should be, extended to our young minds and especially the kids. Hindi ganoon. Mahirap nga intindihin yung mga issue ng isang dalubhasa na how much more sa mga bata na yung isip bata pa, alam mo yun, mga kids, imagine mo. So may mga ganon na kailangan linawin. So ang problema, ang media din, hindi tumutulong except of course SMNI kasi kayo talaga tinatry nyo talagang ilabas yung katotohanan at ang totoo at maglinaw ng issue na very critical. Pero karamihan ng ating mainstream media, hindi rin sila tinutulungan tayo at saka ng ating mga Pilipino na magkaroon ng really informed and deeper understanding on this very critical issue para hindi maglabo-labo at hindi rin ma-compromise ang ating bilateral relations with China, which is very important, especially when you talk about trade and economics. So yun Admar. So mabuti Opo. na lang at iyong tinanong. Opo. Oo. Dito So, po sa yung naging desisyon, no, para at least medyo mas masimplehan natin. Yung kasi nakapaloob may ito, Admar. sa UNCLOS, hindi pinag-usapan yung soberanya. Nananatili siyang disputed, no? Kumbaga, Yes, wala rin silang sinabi na sa China, wala rin silang sinabi na sa Pilipinas at nananatiling disputed yan, maliban na lang kung re-resolbahin ito ng dalawang bansa sa pamamagitan ng isang gera, no? Malalaman kung sino talaga ang kanino talaga yan. Which is malabo namang talagang mangyari at kung magkakagera tayo para lang dyan, malabong manalo tayo. Hindi so worth it. Opo. I mean, di ba? I mean, ikaw, Admar, magkikipaggera ka ba over rocks? Kasi even the Scarborough Shoal was, ang sabi ng tribunal, it's a rock. So, Hindi isla. magkikipaggera ka ba? Bato? Oo, di Opo. ba? Ikaw ba? Pilipino ka, magkikipaggera ka on that? Ay naku po, dito nga sa Pilipinas natin, marami pang mga dapat ngang pagtuunan ng pansin, hindi po ba? Pero Prof, ano ba ang sinasabi? Ano yung nasa batas sa UNCLOS na pumabor sa atin sa simpleng termino, yung sinasabing sovereign rights? Hanggang saan lang yung pwede nating gamitin diyan sa bahagi na yan, sa South China Sea, sa West Philippine Sea, hanggang ano lang yung pwede nating gawin diyan? Kasi parang sinagot din dyan yung sa traditional fishing rights at inoobserba at hindi lang Pilipinas yung parang kinikilala ng tribunal na mabigyan ng karapatan na makapagpangisda dyan, no? So maliban doon sa pangingisda, which possible babanggitin mo yan, ano pang pwede nating gawin dyan sa napanalunan natin o yung sinasabi po ng tribunal na yan dyan sa lugar na yan? Okay. Para mas maintindihan natin mga kababayan, ano ba ang talagang
kumbaga what we won, ano yung napanulunan, kung may napanalunan man. Kasi ang hirap magsabing napanalunan mo kung ang sinabi lang ng tribunal is clarificatory, 'di ba? At saka one thing that you have to remember, walang implementing body or implementing force or yung alam mo yung whatever it is na ang UNCLOS kasi wala siyang implementing force. So, hindi mo ma-implement even yung sinasabing quote-unquote na napalalunan natin sa arbitral ruling. So, on the other hand, it's not a backup by the UN system. So, paano nila i-implement yan? So, yan. Pero just to clarify, and also para hindi ako magkamali kasi kailangan itong mag-precise. Ang sinabi lang ng 2016 Arbitral Tribunal did not rule again on territorial sovereignty. It did not determine ownership of any land features such as Spratly or Scarborough Shoal claimed by the Philippines, China, Vietnam, or Malaysia. Imagine mo, ilang claimant states yan. Likewise, it did not draw or delimit maritime boundaries between states. Instead, the ruling focused exclusively on maritime entitlements under UNCLOS. It clarified the status of a specific maritime feature kung land, kung island siya, rocks, or reef, okay? Under corresponding entitlements, whether they generate 200 nautical miles EEZ, yun na nga sinasabi natin, exclusive economic zone natin yan, and then 200 nautical miles territorial sea, territorial sea or none at all. So sa atin kasi ang importante ng arbitral ruling, clarify niya na okay, 12 nautical miles from the shore, ito yung territorial sea nyo, ang 200 nautical miles, yan ang exclusive economic zone nyo. So yan ang malinaw doon. So ano ang importansya ng exclusive economic zone? Ang importansya kasi doon, ibig sabihin, you have sovereign rights to explore and exploit meaning possible use of the resources underneath the sea, below. Kasi pag tinawag mong up sa above, this is international waters na siya. Kaya nga, nagkakaroon tayo din ng problema kapag minsan may mga ships like ng China na pumapasok sa so-called nating exclusive economic zone. It's okay. Even in UNCLOS, it's there. Kasi nga, international waters. However, even doon sa ruling and even sa UNCLOS, nagsasabi siya, okay, you can exploit resources in consultation with the coastal states, especially with the claimant states. Kaya hindi rin pwedeng sabihin na absolute kaagad yung tinatawag mong exclusive economic zone. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga minsan, kailangan itong intindihin mabuti kasi pag hindi ito maintindihan, nagkakaroon ng confusion dito. At saka ano pa ang importante na sinabi ng exclusive ng tribunal ng 2016 tribunal, ni-rule out niya na ang 9-dash line ng China, which is the historic rights of China is not valid. However, one thing that you have to remember on the China side, ang claim nga nila territorial sovereignty. So which is very different from our claim na based on UNCLOS. So, ang adjudication ng territorial sovereignty claim is not within UNCLOS, in a higher level, which is the ICJ, kung gusto mo mag-file. So, kaya nga, di ba sabi ko, may overlapping claim ka, pero ang reference point ng mga claim ng ibang bansa ay hindi pare-parehas. Kaya ang hirap niyang, mahirap, complex nga siya. So, yun nga yung sinasabi ko. Kaya lang, ginagamit nga ng mga politiko itong complexity. Tapos sinabi pa niya na sabi ng arbitral ruling, ang Scarborough Shoal is a rock. You see? Rock. So, ibig sabihin, it would never generate some kind of, therefore, cannot generate an EEZ, so exclusive economic zone. Pero ang maganda lang dun sa tribunal, which is yun ang dapat nating i-promote at yun ang dapat natin i-capitalize, i-maximize, is yung tinatawag na itong Scarborough Shoal is a traditional fishing rights, fishing ground. Ibig sabihin, fishing ground for all claimant states. And that would include Filipino, Chinese, and Vietnamese, and others. So, yun ang dapat nating gamitin na, China, sabi, please, try to look at this. This is a tradition, as far as UNCLOS is concerned, this is a traditional, fishing area. So, we can also fish. Why don't we have an agreement on this? Why don't you consider this? Yun yung kailangan mo assert. Kasi ang pinaka-importante naman kasi dyan is yung tinatawag mong livelihood ng ating mga kababayan. And I don't think, to be very frank, that China will not sit down and agree with this. Kasi I think on their side, they also want
to settle this issue, but not necessarily on the sovereignty issue, but actually how to come up with an agreement na lahat, like Philippines and China, magkakaroon ng magandang ugnayan at magandang usapan kung paano ma-address mo ang issue ng livelihood. Kasi ang fishing is an issue of livelihood from both sides. So yun yung katingin ko lang sa akin sa analysis ko, inaaral ko to. My PhD dissertation is all about the South China Sea, but I'm looking at the economic side and the trade part of it because the geopolitical is very exploited already. So I'm looking at the economic side. So sa akin, ang pinaka-importante na tanong mo, na sagot ko sa tanong mo, Admar, is tignan natin yung fishing side. Kasi dito, malinaw. Ang sinasabi naman ng arbitral, at I think supported by UNCLOS, fishing ground siya ng lahat. So kung lahat, ibig sabihin, as Filipinos, we also have the right to fish in that area. So why not? That is our negotiating point. At yun ang talagang magbe-benefit ang ating mga kababayan na nagfi-fish at ang fishing is their livelihood. So that is one of my point. Na kailangan natin i-assert and at the same time, pero i-assert in a diplomatic, peaceful way. Hindi yung makikipag-gitgitan tayo na maliit naman tayo at wala tayong, hindi natin kaya. My gosh. Hindi natin kaya. Sorry Oo, hindi Opo. natin kaya yan. So, yun yung, at saka marami pa naman, di ba? Kaya nga, di ba, nung panahon ni President Duterte, Admar, may isa ata silang MOU na may kinalaman dyan sa paano ang ating mga kababayan magkakaroon ng chances to fish in that area in the Scarborough Shoal. Pero right now kasi, Admar, to be very honest din sa'yo, at sa ating mga kababayan, dahil nga sa bakbakan ng dalawang bansa, exchange of words na maaanghang, ang posisyon ng China is hardening and hardening. So pag sinabi mong hardening and hardening, ibig sabihin, pinapatrol nila talaga yung Scarborough Shoal. And on the other hand, they also have an upper hand because de facto-wise, they control the area. And when you say they control the area, they have their Coast Guard, they have their Navy. And I don't think the Philippines, even with the United States presence, will be able to win over kung sino ang kukontrol, kung makukuha mo yung control dyan. I don't think so. That is one thing that I can tell you. So right now, ang maganda talaga dito is makipag-negotiate tayo. Wag na tayo ng mga bida-bida. Kasi to be very honest, given the economy ng Pilipinas na collapsing, hindi Opo. natin kaya. Prof. Kailangan natin maging wise kung ano ang ating pwedeng gamitin na leverage over China. Opo, Prof, kasama ba doon sa karapatan natin na i-exploit yung magkaroon tayo ng oil exploration? Well, it depends on the disputed area. Kung ang oil exploration natin is nasa side natin, ang controlled natin, yung occupied territories natin, hindi na kasi sa issue ng South China Sea, malinaw din ang sinasabi ng 2012 I think na mayroon may sinasabi na status quo. So status quo na sinasabi na halimbawa, yung occupied areas natin, occupied na natin yon. So, hindi nila papakialaman yon, let us say, ng China and Vietnam. Occupied natin. So, kung dyan sa mga occupied area, mayroon kang kailangan mong gawin, like exploration of oil, whatsoever, as long as it's your occupied area, and especially doon sa hindi disputed area, you can actually do that. However, mahirap ngayon ang sitwasyon. Kaya nga sinasabi ko, itong gulo, ito yung mga bakbakan ng salita, it has may effect kasi yan. Nag-harden yung position ng kabila. So pag nag-harden sila, like even this oil exploration, pag nakita nila that, this is part of our claim. Kasi may overlapping claim eh. Pag yan part ng claim namin, we will not allow that to happen. So pag sinabi mong allow to happen, wala kang magagawa kasi claim nila yun. They will do something to block that. So ganun ang nangyayari. So kaya nga sabi ko, actually pinahihirapan ng Pilipinas ang sarili natin when in fact kaya naman nating makuha kung anong gusto natin by just talking and negotiating with them, and don't make it wag yung megaphone diplomacy. So yung tanong mo is a yes and no thing. It depends on the situation. It depends also kung ang area na i-exploit mo for oil exploration whatsoever is also being claimed by China. Well, if it's being claimed by China or Vietnam, that would be a very difficult to say na magagawa mo yan freely. Yun yung Opo. sasabihin ko rin sa'yo. Yun. Opo, bago lang si partner Almar, meron pong mga inilatag doon si Senador Marcoleta
Like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates, ganun-ganon. Coordinates, yeah. Meron siyang nabanggit, tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon. Tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippines. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon, kaya nga nababansagan siya na pro-China daw, pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually, to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Ginagamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga, as in, mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto makipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Diba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga, yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito, at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya, which is in fact hindi, at mali siya doon. Pero mamaya, after the interview, i-share ko din sa inyo. Pero just to support Kong Marcoleta, Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi inaayos ko pa sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo. And then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far, or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is a misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang, is the baseline has been deposited. It's ibig sabihin yung baseline. However, when you say deposited or submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka, in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga explain, Mark, kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako, paulit-ulit ko munang tinitignan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA ito eh. Hindi naman trabaho ito ng mga politiko. So yun. Prof, magandang gabi, si Almar po ito. May iba lang ako ng konti. Ano yung nakita mong impact, Prof, doon sa pagkikita ni First Lady Liza Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines na nangyari ito, yung pagkikita nila habang sa kasagsagan pa po ng world war ng Chinese Embassy at ng ilang government officials po ng Pilipinas? Ano yung impact? Yes po. To be frank, I am not sure about that. Sorry kasi unang-una,
First lady kasi siya. I mean, it's okay. In a party, nagkita kayo. Halimbawa, ng ambassador ng China, nagkita kayo. Tapos, siya lang, first lady siya. So, I think the ambassador of China, the new ambassador of China to the Philippines, parang, diplomat yan. Siyempre, may kipag-usap, chika-chika, and all that. Whatever it is, na pinag-usapan nila. Pero, sa akin, I don't know. Kasi sa akin, she's the first lady. Hindi naman siya elected official. Hindi naman siya ang presidente. Unless totoo ang chismis na siya talaga ang gumagalaw bilang presidente. Kasi marami nagchichismis na ganun nga. I know about it in terms of impact. Because for me, I would rather see the president himself talking to the ambassador and resolving this crisis, diplomatic crisis, and making it, ang kausap ng ambassador. Kasi siya ang presidente ng Pilipinas. Hindi naman presidente si Lisa eh. 'Di ba? Pero sa akin, it's polite for an ambassador and a diplomat to talk to the first lady kung nagkita sila sa isang event, I think. But impact, I don't know really. I don't really see, well, as far as legal, as official, being official is concerned. Pero, pero siguro, very strategic itong mga taga-Chinese embassy, especially the new ambassador, kasi siguro, dun sa event, kinausap niya si Lisa kasi nga, may mga lumalabas na mga chika-chika. I don't know how true it is, but many of the people na nakakausap ko in this is medyo reliable naman. Si Lisa ang siya ang power behind the president, something to that effect, or she has huge influence in how the government is being, run. Because of, something to that effect. But I'm not saying na ako nagsasabi noon. Ang sinasabi ko lang, naririnig ko siya sa mga chika-chika with friends. So I don't know if it's true, but that is what I hear usually. So yun. At least malinaw, Prof. Pero dito sa ekonomiya, Prof, kasi nabanggit mo to kanina, mag-aapat na taon na yung BBM admin. Base po sa monitoring po ninyo, saan po ba tayo dinala ng BBM administration pagdating po dito sa ekonomiya, Prof? Oh my God, Almar, 'di ba ngayon ang ating GDP 3% last quarter? I think, no, tama ba ako, Admar? 3% lang sa last quarter. Tapos Opo, tama. Sa last quarter. kabuuan ng 4.4 ata kabuuan ng 2025. Oo. Pero yung last quarter of 2025, I think is 3%. Nasa 3% may get, opo. 3%. Oo, tama. 3%. Oo. Pero ang target natin supposedly for 2025 is 5 to 6%, I think. 5.5 to 6.5%. Binaba na nga nila yun eh. ang Mataas target. yung unang target tapos nakita siguro nila na hindi kayang ma-meet. Binaba na nila pero hindi pa rin na-meet. Hindi pa rin na-meet, okay? That's just one. That's ano ang indication niyan? So ibig sabihin, mataas na, binaba mo pa, hindi mo pa rin na-meet. At malayo ang, medyo may gap talaga kasi 4.4 as against to 6. It's already 2%, 2-digit yan. And 2-digit, when you talk about economy, is a huge, malaking malaking usapin yan. So ibig sabihin, may problema ka sa ekonomiya mo. And one thing that you have to remember, that's just GDP. Second is yung utang. May bago akong nakitang news ngayon lang na ang utang natin ay tumataas na naman. Hindi na lang siya 17, how do you call that? 17 trillion. More than 17 trillion na. Tama? Opo. Tama ako, no, Admar? Tama, mahigit 17 Oo, trillion na po, 17. 2025. Oo, tapos another factor that you have to see is yung pagbaba ng foreign investors or investor na pumapasok sa Pilipinas. Alam mo, importante ang foreign capital and foreign investment sa Pilipinas. By the way, just for other people na mga may hilig magchika-chika, ang PhD ko po sa Peking University is economics. So naiintindihan ko po ang ekonomiya, ang usaping ekonomiya. Okay? Just to clarify. On the other hand, yung pagdating naman po ng peso, mataas ang peso na umaabot na ng 60. So ibig sabihin, that's an indication na may problema ang ekonomiya natin. Ang utang natin mas mataas na sa 17 trillion. So ibig sabihin, nagbabaro to finance your own government. On the other hand, ano pa ba ang pumapasok na pumapasok sa Pilipinas ng mga foreign investors bumaba, especially in 2025. Malaki ang dip. Pag bumaba ang foreign investor mo, ibig sabihin you don't have new capital na tutulong sa ekonomiya mo para magkaroon ka ng iba pang industry na magki-create siya ng mga jobs and revenue and all that. So lahat ng economic indicators natin is going down.
So pag lahat ng indicators mo is going down, ibig sabihin may mali sa economic management ng Pilipinas. So bakit hindi yan maintindihan ni BBM? Ang sinasabi niya dahil yan dyan sa climate change at dahil daw dyan sa investigation ng corruption. Sabi ko, my God, bakit? Bakit naman yung alam mo, unang-una dapat niya maintindihan, kung iyan ay may kinalaman ang kanyang reasoning, may kinalaman sa climate change, in the very first place, problema pa rin niya yan. Kasi ang pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change? Kasi ang Pilipinas, bagyuhin, diba ganon? So, ibig mo sabihin, chinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. They don't confront the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi sa 2026 budget ata, nabasa ko, I will work on a commentary on this, na tawag nito, parang selling a bonds sa US. Alam mo, pag ganun kasi ibig sabihin, inuutang mo ang iyong 2026 financing for your government. Sabi ko, so wala ng pera pero hindi pa rin nila inaamin na may problema ang ekonomiya. At gusto pa nila makipagbakbakan sa China. Given the stand of the economy. And one thing that tinignan ko rin yung peso. 'Di ba? Kasi may nag-argue na the peso ko is strong because the other currency is weak, especially with Japan or Japanese currency. Sabi ko mali. Kasi nung tinignan ko yung datos, yung hard data, all throughout government, all throughout the presidency of BBM, mula nung siyang naging presidente after 6 months until now, ang peso pababa ng pababa, ibig sabihin depreciating siya or lalo siyang humihina as against the dollar. Kapag ganyan ang trend ng peso mo, malaking usapin yan. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin may problema ang ekonomiya plus the fact na pagdating sa international trade, especially when it comes to imports. Kasi umi-import tayo ng maraming kung ano-anong goods eh. Kasi pag hindi ka nag-import, mamamatay ang ekonomiya mo at especially yung mga tao like bigas, lahat na lang ata ng basic commodity ini-import natin, wala tayong industry na maganda sa agriculture eh. So kapag mababa ang ang peso mo as against the dollars, ibig sabihin mas malaki ang kailangan nating pera para matustusan ang imports natin. Tapos ang export natin hindi maganda at mahina. Plus the fact na hindi pa niya ma-argue yung tariff trade na ini-impose ni Trump sa Pilipinas. So, alam mo yon, if you just look at this basic economic factors, alam mo na ang ekonomiya ng Pilipinas problematic. At ang sinasabi nila hindi massive corruption in government, no, it is massive corruption in government. Precisely because ang mga investors hindi nga mag-i-invest kapag ang corruption index mo mataas. And on the other hand, yung kinukorrupt ng mga politiko na yan, imbis na ilagay mo yan sa mga productive activities na makakatulong sa ekonomiya mo at sa social welfare mo, nawala na. Nandun sa bulsa nila. So it also affects in many ways kung paano nagkakaroon ng negative impact sa economy at sa social welfare ng mga kababayan natin, especially infrastructure. Kasi sa isang bansa, if you want your country to have economic growth talaga na mabilis, kailangan mong infrastructure, especially ang Pilipinas, land, bridges, alam mo, lahat ng klaseng infrastructure na kailangan. Kasi ang Pilipinas, siya, island, iba't ibang island, kailangan mo ng magandang infrastructure, mabilis, including digital. Now, kung ang corruption mo is nasa DPWH, sana yung pera for all of this. So, do you really think it doesn't have an impact on the economy? So, yun. Kaya, wag na tayo magbulahan dito. Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Nasa na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. 'Di ba? So ganun lang ang picture na pwede kong ibigay para lang maintindihan ng ating mga kababayan na, hey, wake up. Medyo hindi na okay ang ating ekonomiya. At saka ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic.
Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. I don't know if he knows what to do. And hindi nga niya kayang i-resolve yung basic issue when you talk about governance, massive corruption in government. May nakulong na ba? Wala. Ang nakukulong lang at na-investigahan is yung mga middleman, which is like, for example, the Diskaya. But these are just middle people. Hindi mo, ang kailangan mong tuhugin dyan, is yung nasa taas. Kasi sila talaga ang author nito ng mga massive corruption in government. So, yun yung masasabi ko dyan. Prof, tama ba na isa din sa nagpapadagdag sa sakit ng sakit sa ekonomiya yung pagbaba ng bilang ng mga turismo na pumupunta sa Pilipinas at in fact yung Philippine government parang sinisikap nila na ligawan yung China na binibigyan nila ng, kung hindi ko nakakamali, yung e-visa para at least bumalik dito sa Pilipinas, Prof. Actually, Almar at Admar, ang tourism industry is supposedly yun ang isa sa mga saving grace ng ating ekonomiya at ng ating bansa. Bakit? Because we're supposed to have an advantage. Dahil unang-una, magaling mag-English ang mga Pilipino. Mga bata pa lang magaling na mag-English, di ba? So, kapag may mga papasok na foreigner, they will not have difficulty communication. Communication is very important when you talk about international relation or when you talk about relationship with foreign people. Especially, kasi we have that advantage kasi we have the upper hand when you talk about English language command. So, dapat, at saka marami tayong magagandang lugar, marami tayong mga beaches. So, supposedly, ang tourism industry is our saving grace na natutulong siya dapat na malaki para magkaroon ka ng revenue. Ang problema mo ganito. Una, infrastructure. Pangalawa, digital, internet. Nang lumabas ka lang nga ng Pilipinas, wala ka ng internet access. Mahina na. Mahal pa ang internet mo. Second, mahal ang bilihin ng mga pagkain. Pangalawa, transportation mo. Mayroon ka bang train? Halimbawa, from Manila going to Boracay, may train ka ba? Ang mga barko ba okay? Para sa mga foreigner, peace and order ba okay? Especially now, na ang daming mga nangyayaring hindi maganda. Pangatlo, ang infrastructure mo ba, ang land mo, pagpupunta doon sa area, sa isang tourist spot, okay? No? And in the same time, yung bilihin, yung mga hotel, mura ba compared to Bali, compared to Thailand? Mahal. Lahat nakataas. Kahit So, yung kung mga ikaw ang local, foreigner, kahit nga mga local, yung Prof, local hotel, mahal. hindi ma-avail yung ating tourism dito sa Pilipinas. Hindi, at saka even yung airfare, kasi ang pinaka-convenient is to fly. Pero how much is the flight? Mas gusto ko, kung bibili ka ng ticket from Manila papuntang Boracay, gagastos ka ng malaki, pero mas maliit ang gagastusin mo kung mag-fly ka from Manila going to Thailand, to Bangkok, to be very honest. Kasi I know I fly So yun yung sinasabi ko. Supposedly, okay, ito yung ating saving grace, pero ngayon hindi. Now, on the issue of the Chinese tourists, one thing that you have to remember, if you take a look at the records ng Chinese ng tourism, yung tourist na pumapasok sa Pilipinas, i-compare mo lang yung panahon ni Digong. Tatlo yan na mga turista na palaging gusto-gusto ang Pilipinas. Chinese, Koreans. Japanese, and Korean. Yan tatlo, 'di ba? Yan At sila din naman mga pera. Kasi kung magpapaturist ka, huwag kayong mga backpackers kasi walang pera yun. Kailangan mo yung mga turista na may pera para gagamitin nila, maggagastos talaga sila sa atin, and it will benefit and we gain revenue. It will benefit the local economy kung saan pupunta yung mga yan, at it will benefit the national economy. So, the national level. So, tatlo yan na if you really track the tourists sa Pilipinas na gustong-gusto ang Pilipinas pumuntahan, yung tatlong yan, East Asian countries ito China, mga Chinese, Japanese, and South Korean. So ngayon, okay, may South Korean ka pa, mayroon ka pang Japanese kahit paano. Ngayon, ang Chinese, which is a big market for tourism, hindi na. Matumal na. Bakit? Sino namang Chinese ang pupunta sa Pilipinas na kapag pumunta ka, either kikidnapin ka, tapos ransom. Pangalawa, either
tawag nito, gagawing, iti-term ka nilang spy. Kapag pumunta ka dyan, nagbabakasyon ka lang naman, i-term ka nila ng spy. At sinong gumagawa nun? Our government agencies, relevant agencies, the security sector. So kung ikaw ba naman ang Chinese pupunta ka doon, wag na. Kasi pwede naman sila pumunta ng Bali or ng Thailand. Hindi sila talaga pupunta. Pangalawa, paano naman pupunta ang mga Chinese dyan? May mga tulad ka ni Tariela na ang kanilang top leader ay ginawang caricature. At nilalako sa mga university or sa isang university, ay alam ko marami pa yan kasi ang mga kaibigan ko sa mga university nagfi-feedback sa akin, nilalako nila. Do you really think? They don't really understand the Chinese. They the Chinese really, they have a high respect and high regard for their leaders. They respect them so much that if they see them being maligned in other countries, they will respond. And like for example, tourism, di sila pupunta dyan. Kasi ibig sabihin, wala kayong respeto sa aming leader. Paano kami pupunta sa inyo? Hindi nyo nare-respeto ang leader namin. So, if you have this kind of personality, hindi nga political personalities na Riela ano siya di ba, a man in uniform. Kasi Coast Guard yan Commodore Kuno. Di ba? At saka ano daw siya? Spokesperson ng West Philippine Sea whatsoever. So, kung mayroon ka mga ganitong personality, do you really think the Chinese will go to the Philippines and spend their money? With all of these things as world war with Chinese embassy and the politicos that we have that, they just want to use the China card for their political grandstanding para lang feeling nila, nationalistic, pero hindi naman. Jingoism naman yan. Diba? Kasi hindi nila naiintindihan kung anong national interest ng bansa at kung anong impact nito sa ekonomiya at sa ating bilateral relation with China, that you cannot ignore China. The rest of Europe is already negotiating and even coming to Beijing to talk to China for trade and investment. Ang Pilipinas, anong gagawin mo? Diba? I mean, come on, give me a break. Look at the world and what is happening to the world right now. Every country, even the Europeans are coming to coming here in Beijing to talk to Chinese and forge trade and economic agreements because they understand that the world has shifted already. There's a rising superpower and it has risen already in the East. It's the Asian century. And supposedly, the Philippines should be part of that kasi we're part of Asia. We're supposed to benefit from the rise of Asia. So bakit tayo hindi nagbe-benefit? Kasi may mga politiko tayong pulpol ang utak at hindi naiintindihan ang pagbabago ng mundo. Kasi naiwan na sila sa pagiging pro-United States nila. The United States is a declining power and in a matter of time, it will decline regressively. And obviously, it will happen. So tayo dapat we benefit from the rise of Asia because we're Asians, we are part of Asia. And in that rise of Asia, you need to recognize China is at the helm of it. You have China, you have India, and the rest of ASEAN. ASEAN also is part of it kasi ASEAN is one of the biggest economy as a whole in Asia. And we're part of ASEAN. We're Southeast Asians. So bakit hindi naiintindihan yan? Gusto talaga ng mga politiko na hindi umunlad ang Pilipinas at mag-regress lang tayo dahil sa kanilang mga pro-American stance, which is not good for the country. So yun yung problema na kailangan maintindihan ng mga Pilipino para naman magkaroon ng pag-asa ang ating Pilipinas, ang ating bayan. Kasi ang hirap, yun ang mahirap sa mga politiko They like to appear na they care for the Filipino people, pero sa totoo lang naman, sa real life and real talk, wala silang pakialam. Ang kapakialam na nila yung kanilang sariling interest, ang kanilang kung mananalo sila sa eleksyon, at saka kung mayroon silang mahihita sa mga patron nila. Yun. Prof, nabanggit mo na rin yung mga politiko. Last na lang bago ko ibalik kay Admar. May hashtag si Senator Risa Ontiveros na hashtag atin ang Pinas. Sa monitoring mo ninyo, Prof, sino bang gustong mag-agaw, sino bang na-monitor ninyo na may gustuhang agawin yung Pilipinas? That's so stupid, to be very frank. Coming from a senator, a sitting senator, that's so stupid. I'm sorry, Senator Risa. Walang umaagaw sa Pilipinas. Okay? Philippines is recognized in the international community and even the United Nations as a sovereign state. No one is saying na inaangkin ng Pilipinas. At to be very frank, sino ba sa mga bansa sa mundo aangkin sa isang bansa na kahit nga tayo, alam natin malaki ang problema natin as a country?
Malaki ang problema natin sa country. Well, di ba? Alam naman natin yung tayo magbulahan. Lahat ng tao sa mundo, alam nila kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Do you really think there are countries in this world na gustong angkinin tayo, tapos kukuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila? Diyos ko, walang ganon. Ang mga bansa sa mundo ay hindi stupid. So for me, to be very honest, just for her to have a hashtag, may ganito, my God, I expect a lot from her as a sitting senator. So dapat naman, kung tatakbo siyang presidente, gandahan niya ang kanyang mga naratibo para hindi naman kawawa ang mga Pilipinas at magkaroon naman ng higher discourse given na senador siya. Yun yun lang mapapayo ko sa kanya. Walang umaangkin sa Pilipinas. The Philippines, as far as I'm concerned, as far as the United Nations is concerned, is a sovereign state at walang umaangkin doon. Isa lang naman ang bansa na gumagamit sa Pilipinas talaga. At alam niya yun, dapat. Kasi before, aktivista yan eh. Alam naman niya dapat kung sino ang dapat niyang ituro na umaangkin sa Pilipinas or using the Philippines as a strategic pawn in the overall geopolitical rivalry between superpowers at the moment. And that's the United States. But even then, the United States, hindi nga inaangkin ng Pilipinas, to be very frank, semi-colonial nga. Influence, not subjugation. Hindi nga pinopronounce nila inaangkin, but they are using our country as a strategic outpost against China in this overall geopolitical competition na mayroon itong mga superpowers na to, na hindi naman tayo dapat makialam kasi hindi naman tayo superpower. Diba? Nakatungtong ka lang kay Uncle Sam, hindi ibig sabihin na ikaw na si Uncle Sam. Yun eh. So, kaya hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya nag-hashtag ng mga ganyan? Anong purpose niya? To generate what? Sympathy? To tell to the whole world na nationalistic siya? My God, Filipino people, maybe they will, unang tingin nila oo nga. Pero pag nag-isip-isip ang mga Pilipino, alam nila, hindi, hashtag lang to. Wala yang laman. Kumbaga sa Bisaya, waray sulod. Sa waray sulod iton. So asya ito hiya. Kumbaga, asya iton. So ako, nakakairita ng ganun kasi you expect a lot from senators supposedly. Kasi they should be very careful in their statement. Pero ang problema kasi ng mga senador natin, lalo na yung mga kakandidato ko sa 2028, is ginagamit nila itong mga hashtag as if projecting themselves as nationalistic. When in fact, kung i-scrutinize mo ng mabuti ang mga sinasabi nila, and if you use a little of your brain, you will see what is really the truth about their hashtags. Walang umaangkin sa Pilipinas. That is what is the truth. That is the truth. Kung gusto niya, itanong niya sa UN. Kung hindi na tayo member ng UN, siguro that's the time na pwede siyang magsabi na, tawag nito, umaangkin. Ang China, hindi nag-i-interest sa Pilipinas kasi kung gusto lang na China, kung ang interest niya sa angkinin ng Pilipinas, siguro matagal na. Nung panahon pa ng historical ancient time, China is already nung ancient time, kaya tinatawag nga siyang Middle Kingdom precisely because at that time, very powerful ang China. Opo. Kung yan lang naman pag-uusapan, nung panahon na yun, siguro kung talagang yun ang DNA ng China, invade ng countries, which is not in the DNA of the Chinese, di matagal na sana, 'di ba? Ang usapin ng South China Sea, again, na pag-usapan na natin kanina with Admar, hindi siya usapin between ang claim natin dyan is not sovereignty. It's exclusive economic zone and sovereign rights. At in-explain ko na rin na magkaiba ang sovereignty at sovereign rights. And even yung exclusive economic zone, Admar, to be very frank, nagsulat nga ako ng aking articles on that. Sabi ko nga na even the so-called economic zone or exclusive economic zone must be properly understood. Sabi ko sa article ko, the award recognized EEZ rights in principle. But these rights are not absolute because the waters involved are subject to overlapping claims by China, Vietnam, Malaysia, and Taiwan. Under international law, overlapping EEZs must be resolved through delimitation agreements, not unilateral enforcement. An UNCLOS itself requires that such dispute be settled by agreement in accordance with international law. And that's in UNCLOS Articles 74 and 83. So even yung sinasabi natin EEZ, it's not absolute. Precisely nga, may overlapping claims nga. Yung EEZ natin with the EEZ and even sovereignty claims of other claimant states. Opo. Kaya nga dapat intindihin mabuti yan. Prof, bago ko lang makalimutan, maisingit ko lang, 1910 pala, no? Minsan na ring inoffer ng Amerika sa Denmark, kung di ako nagkakamali,
ang Palawan Greenland. at Mindanao kapalit ng Greenland Okay. para sa Estados Unidos. Nabasa ko lang 'yan kasi lagi nauulit 'yan, 'di ba? Issue ngayon doon sa Estados Unidos ni Trump na gusto niyang kunin yung Greenland. Meron na palang kasaysayan 'yan at inoffer Oo, ng before. Estados Unidos nung nasa kolonya pa tayo ng US ang Palawan at ang Mindanao sa Denmark. So, sayang hindi tinanggap. Matangos na siguro yung ilong ni partner Almar. Oo, hindi tinanggap eh. No? Oh, imagine that. Oo. Ang layo, imagine, no? Amerika yung offer ang Pilipinas. Ang layo ng Denmark sa Pilipinas, pero in-offer pa rin tayo. Yun. Totoo yan. Yung nabasa mo, nasa historical records yan. Opo. Kung if you look at the issue of Greenland, which is na mainit na issue right now, na gustong inuulit na naman ng United States, gusto nilang kunin. Kasi Opo. strategic yan eh. Parang nag-ano lang, no? Nag-o-offer lang ng kung ano-ano. Pero huli na lamang po, Prof, sa isang bansa, no? Sa isang nasyon po, Prof, sa usaping geopolitical or international relations, usaping panlabas, ugnayang panlabas, ang polisiya ba na many voices, one message ay epektibo? Kumbaga maraming tagapagsalita, iisa lang ang mensahe. Sabi nila, yun daw yung polisiyang Mahirap yun. epektibo po ba yan sa isang bansa lalo na kung meron kang No, Admar, mahirap yan. Kasi ang daming voices, tapos mali-mali pa mga sinasabi. Tapos, so anong signal, ang ano kasi dyan, Admar, ang tinatawag mong signaling. So ano yung signaling na napiperceive ng mga ibang bansa? So ibig sabihin, yung ibang bansa makukonfuse at hindi nila alam kung ano yung totoo. So ibig sabihin, kung gano'n ang impact, either hindi kanila paniniwalaan or they will not deal with the country kasi ang gulo nyo. Parang gano'n ang dating niyan. Actually, dapat ang isang bansa, lalo na sa mga sensitive na issue, ang communication niya is well coordinated among relevant agency depending on the issue. Like for example, on the South China Sea issue, dapat like kino-coordinate lahat yan. Like for example, ang Department of Tourism gusto mo mag-attract ng Chinese. Nako po. Prof, nako. Yung panghuling tanong ko pa naman ay yun na. Kung makakabalik si Prof, kung hindi na makakabalik si Prof, pasalamatan mo na lang. Okay na ba? Ano, wala ba ako? Ayun, sige, go ahead po. Nawala ba Prof, sige po, Prof. Oo. Panghuli, bilang panghuli na lang po. Ang sinasabi ko, Admar, mahirap yung maraming voices. Dapat isang boses lang para hindi magulo at hindi malilito ang international level at international committees kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno natin. At dapat ang relevant agency ang magsasalita sa isang specific issue. Like for example, if it has something to do with foreign affairs or diplomatic issue, like for example, the South China Sea, ibigay mo yan sa DFA. Yung ibang relevant agency at saka yung mga bida-bida na mga tulad ni Tarela, tumahimik kayo. Hayaan mo ang DFA na magpaliwanag kung ano ang posisyon ng Pilipinas at ano ang mga diplomatic issues, foreign relation issues na may kinalaman dyan, even geopolitical sa South China Sea. Now, in the same manner sa ibang issue ng Pilipinas. On the other hand, ang Pilipinas kasi, ang daming nagsasalita. It also an issue of leadership. Nakikita kung ano ang leadership ni BBM. Kasi si BBM ang presidente. At the end of the day, dapat kaya niyang i-shut up lahat ng maiingay na hindi naman dapat mag-ingay. Even yung mga politiko, kailangan niyang sabihan kasi mga kaalyado niya yan eh. Diyos ko, huwag tayo magbulahan. There's such a thing as unholy alliance between the Red, the Pinklawan, and the BBM camp. Goodness. Tawag nito, kaya naman yung sabihin ng mga yan, hoy, shut up muna. Let me handle it. Hindi nyo bola yan, bola ko yan. Executive yan eh. So, ganun dapat. Pero, look, what happened? Even si Tarela, hindi mo patahimik ni BBM. Anong klaseng leadership meron siya? That is a low subordinate compared to him being the president. Hindi nga niya ma-fire eh. Hindi nga niya ma-discipline. Hindi nga niya mapatahimik. Hanggang ngayon, ang ingay ni Tarela, nagipagbakbakat sa Chinese Embassy. Nakita ko nga ngayon lang before mag-interview, may sagot na naman ng Chinese Embassy sa kanya. Sabi ko, ano ba yan? Dapat tumahimik na siya. Kasi nakakasira siya sa foreign relation ng bayan. Lalo na dyan sa
issue ng South China Sea na puro naman siyang bida-bida, wala naman siyang contribution sa pagpapatibay ng ating tinatawag mong regional and international standing. At ang mga pinagsasabi niya, hindi naman nasa katotohanan. Ang hirap ni Darela, sinusunod niya yung amo niya na nasa kabilang side of the Pacific kaysa sa Pilipinas na dapat yun ang kanyang pinangangalagaan. Opo. Ang jingoist ng taong yan nakakairita kasi it compromises our regional standing and our international standing. It compromises kung paano tayo tinitignan ng mga tao at saka ino-compromise. Imagine mo anong sabi ng ano nangyari sa Pilipinas, isang Coast Guard hindi madisiplina. Opo. Ano ang tingin mo? Kahihiyan yan. Sige, sabihin na natin, well, it boils down to President Marcos. But at the end of the day, kahihiyan yan ng buong bansa at ng mga Pilipino din. Hindi lang ni BBM. Though si BBM ang unang tatamaan, pero actually lahat tayo tinatamaan. Opo. Yun yung dapat maintindihan ng mga taong ito. Okay. Prof, Maraming salamat Prof at sa ulitin mag-ingat sila sa iyo. Mag-ingat sila sa iyo. Mag-ingat po kayo, Prof. Dagang salamat, Prof. Maraming salamat. Si Thank you so Professor much.